Si Long Shen. Sa lahat, tinatawag siyang Siyam na Linya Long. 15 taon na ang nakalipas para protektahan ang mga kaibigan. Mag-isa siyang lumaban na may dalalang kutsilyo. Nakipaglaban siya mag-isa laban sa libo-libo. Noong gabing iyon, binago niya ang mga patakaran sa ilalim ng lupa ng lungsod ng Long. Napuno ng dugo ang ilog Baisang. Ang pangalan na Siyam na Linya Long. Simula noon, nagpakilabot sa buong mundo ng mga hamak. Kuya Long, nandito na ang mga tropa para sunduin ka. Hindi mo ba kami sasalubungin ng magalang, Kuya Long, palabas ng kulungan? Maligayang pagbabalik, Kuya Long, mula sa kulungan. Kuya Long, ang Grupo Longmen. Sumunod sa utos mo 15 taon na ang nakalipas. Sobrang pinalawak sa real estate, aliwan, lohistika at iba pa. Ngayon higit na sa 100 bilyon ang halaga. Pinakamalaking negosyo sa probinsya ng Timog. Dahay, wala na akong interes sa mga away sa mundong ilalim. Maliban na lang kung may magtangka sa asawa at anak ko. Kung hindi, hindi na ako babalik. Kuya Long, inaasam ka ng mga tropa na makabalik ka. Pakiusap, Kuya Long, ikaw na ulit ang humawak ng selyo Long? Pakiusap, Kuya Long, ikaw na ulit ang humawak ng selyo Long. Kuya Long, may anak na tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapaalam sa kanya ang tungkol sa iyo. Pangako kong poprotektahan ko siya. Hihintayin ka naming dalawa na makalabas. Mag-ina ko, 15 taon na rin kaming naghihintay sa'yo. Hindi ko na kayang bumalik pa sa dati kong landas. Dahay, pinaaalalahanan lang kita. Kayang gawin ng Grupo Longmen ang maraming bagay, pero kailanman, hindi ito dapat maging pugad ng kasamaan. Naiintindihan ko. Simula ngayon ang Grupo Longmen, agad sisiyasatin ang lahat ng iligal na negosyo. Kapag nadiskubre, agad naming ipapasara. Ikaw, Kuya Long, Dahay, hanggang may dahay sa Grupo Longmen, kampante na ako. Simula ngayon, wala nang 9 na linya long sa mundo. Kuya Long. Kuya Long, hindi pwedeng wala ka sa Grupo Longmen. Kuya Hai, ayaw bumalik ni Long na bro. Anong susunod na gagawin natin? Ipag-utos, itago ang balita na lumaya si Kuya Long. Handa tayong maghintay sa pagbabalik ni Kuya Long. Opo. Kung may manglait kay Kuya Long, ang Longmen, hindi basta-basta papayag. Tangina! Sino ang nagreklamo sa kantina ko? Pag nalaman ko kung sino, papatayin ko talaga siya. Hayop yon, pinahinto pa ang negosyo. Lintik. Kuya, nalaman na namin. Yung nagreklamo sa ting 2 araw na ang nakalilipas, dahilan kung bakit nasara at naimbestigahan ang kantina, siya pala, kaklase ni Long Yang. Tangina. Maganda pa pala yung batang yon. Hehe. Kuya, narinig ko si Long Yang. May koneksyon daw siya sa Grupo Longmen. Hindi kaya ang tatay niya ay pareho ng matikas na 9 na linya long na boss? Hindi natin kaya yon? Kung tatay niya si Long na boss, di na sana siya magreklamo sa kantina ko. Tara, mga tol. Maghanap na lang tayo ng ibang trip. Gusto mong ako pa ang sumundo ng ganyan. Gusto mong ako pa ang sumundo ng ganyan. Gusto mong ako pa ang sumundo ng ganyan. Nakakahiya na ex-con ang susunduin ko. Sa panaginip mo na lang. Yaw-yaw? Kuya Long,
Kuya Long, paanong mag-isa ka lang pauwi? Maagang pinalaya 1 oras. Gusto ko sana kayong sorpresahin. Ah, siya ba si? Yaw yaw? Oh, pareho ng ganda sa litrato. Yaw yaw, ako si Papa. Yaw yaw, batiin mo si Papa. Hindi ko kilala yung inutil na papa na yan. Long yaw yaw, ikaw talaga. Hey, asawa ko? Hayaan mo. Siguro hindi pa niya matanggap agad. Kakabalik ko pa lang kasi. Tsaka parang may sakit din ang itsura niya. Baka naman sa kantina ng school, napadami ng kain, sumama ang tiyan. Kantina ng school? Oo, sa kantina ng school ni Yaw Yaw. Masyadong swapang yung negosyante. Pinaluluto nila sa bulok na karne. Laging tira-tira't hindi sariwa ang pagkain ng mga bata roon. Mga pre-made pa lahat. Maraming beses ko na ring isinumbong. Wala namang nangyari. Mga pre-made food kasi. Asawa, salamat sa tiyaga mo nitong mga taon. Simula ngayon, aalagaan ko kayong mag-ina. Pasensya na. Oh, eto na. Tito, yung baon mong pagkain. Mura na, masarap pa. Mas okay pa dun sa kanin namin sa kantina. Walang sumasakit na tiyan. Sana lagi kang magtinda. Basta gusto ninyo ng pagkain, ay mas madalas magtitinda si Tito. Oh, ikaw na. Itong isang ito. Nakalaan para kay Yaw Yaw. Hay. Yaw-yaw. Hindi ba yan ang tatay mong nakulong? Yaw Yaw? Yaw Yaw, tapos na klase mo? May baon akong pagkain para sa'yo. Kain ka. Sinong nagsabi sa'yo na magtinda dito? Alam mo bang dahil dito, pinapahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko? Sabi ng mama mo hindi malinis ang pagkain sa kantina. Ang gusto lang ni papa mo ay magbenta rito para maiba naman at malinis. At kumikita si papa gamit ang sariling mga kamay. Hindi naman yun nakakahiya. Tito, narinig namin dati, nagnakaw ka raw ng basura, kaya nakulong ng mahigit 1 dekada. Totoo ba yon? Nagnakaw tapos halos 15 anos na kulong. Grabe naman. Noon idol namin si Siyam na Linya Long. Kinaya niyang manaig sa buong lungsod ng Long. Maski ganon, di siya nabigyan ng ganong katagal na sentensiya. Tito, parang mahina ka naman masyado dyan. Dahil lang sa takot na balikan ka ng mga kalaban, hindi nasabi ni Ching Er ang totoo kay Yaw Yaw. Ang kwento namin, nagnakaw lang ako ng kable ng kuryente kaya nakulong. Hindi naman kasi ipinagmamalaki ang makulong. Mag-aral kayo ng mabuti. Tara, Tito, libre ko na pagkain ninyo. Oh, eto sa inyo. Meron ka rin? Yaw Yaw, kain ka? Tumigil ka. Dahil sa'yo, ilang taon na akong pinagtatawanan sa school. Bakit ba ayaw mong tantanan ako? Simula ngayon, lumayo ka na sa akin. Yaw Yaw, Yaw Yaw. Anong tinititig-titigan mo diyan? Tapang mo rin ah. Nag-aagawan ka pa ng customer. Dito ang teritoryo ko. Naglalagay ka ng stall dito. Paano pagagana ang negosyo ng kantina ko? Maniwala ka, pwede kong baliin ang 2 binti mo. Boss, pasensya na. Kaklabas ko lang. Hindi pa ako sanay sa mga patakaran. Aalis na rin ako agad. Ay, grabe. Ninakaw mo ang negosyo ko, tapos gusto mo pang tumakas. Iyaw-yaw. Mukhang may problema ang tatay mo. Bakit? Bakit ko kailangang makialam? Si Yaw Yaw nasa eskwela pa. Kung magkagulo talaga, sigurado madadamay siya. Boss, ang tinda ko pareho lang sa combo ng kantina. Parehong 15 piso. Hindi rin naman mas mura kaysa sayo. Bakit mo masasabing ninakaw ko negosyo mo? Gusto ko lang kasing kumain ng mas maayos ang mga bata. Mas masarap ang kain. Ang ibig mong sabihin, hindi okay ang pagkain sa kantina ko? Hindi po. Hindi ko po magagawa.
Gusto ko lang makita kung gaano kasarap yung pagkain mo. Ang ginisang paminta at baboy na to, mas marami pa ang baboy kaysa paminta. Ganito ka magnegosyo, hindi ka natatakot sa karma? Ano pang hinihintay mo? Sirain mo na ang stall niya. Wag! Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa'yo, maraming magulang at estudyante nagbabantay sa kantina, naghahanap ng mali sa pagkain. Pero kahit ganon, hindi nila ako napapabagsak. Ikaw pa kaya, gusto mong pabagsakin ang negosyo ko? Ikaw na mismo'y nagtitinda ng hindi tama. Ayaw mo pang magpaiba ang iba. Ang stall owner na to sobrang duwag. Kung ako ang Jin Anito, Matagal na akong nakipag-away. Sinumang magsalita pa, hindi na magtatagal sa eskwelahan na to. Bakit hindi mo siya pinapayagan magtinda? Long Yao Yao, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo kaming idamay. Ang kapatid ng kantina owner, ang head ng logistics, ng Longmen Group. Pag nasaktan mo siya, parang nasaktan mo na rin si Nine Dragon Tattoo. Kasalanan nyo talaga to. Nagbenta kayo ng bulok na karne sa kantina. Nagkasakit ang lahat at napunta sa ospital. Kaya ayaw na nilang kumain sa kantina. Ano bang koneksyon nito sa stall niya? Uy, hindi natatakot sa gulo. Sandali. Kaya pala pamilyar ka. Ikaw pala ang nag-report sa kantina ko. Yung batang pasaway na yun. Hindi pa kita hinahanap. Nag-abala ka pang sirain negosyo ko. Ngayong araw, babalikan natin lahat ng usapan. Dalhin mo siya rito. Lumapit ka na rito. Wag mong galawin ang anak ko. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Bitawan mo siya. Yaw yaw. Bitawan mo siya. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Tumayo ka lang diyan. Boss, nasira mo na ang stall ko. Nakalma ka na siguro. Bitawan mo ang anak ko. Aalis na lang agad ako. Pangako, hindi na ako babalik dito. Anak mo pala siya. Gets ko na. Pinareport mo ang bata para makuha mo ang negosyo ko. Ganun ba? Boss, anong gusto mong mangyari? Sabihin mo ng klaro. Basta wag mo lang galawin ang anak ko. Susunod ako sa'yo. Sabihin mo ng klaro, ha? Sige, dahil sa report ng anak mo, napatigil ang kantina ko ng 2 araw, plus nagtinda ka dito, nakuha mo negosyo ko, nagkawala ako ng 5,000-6,000. Hindi ko nasasaktan ka. Bayaran mo lang ng 100,000, papakawalan ko na siya. Kung hindi, Ay, boss! 100,000, magbabayad ako. Long Jen. Huwag mong bayaran. Obvious na inaalipusta ka lang niya. Pag nagbayad ka, habang buhay kitang hindi rerespetuhin. naghahanap ka ng kamatayan. Tumigil ka. Boss, aminado akong talo ngayon. Babayaran ko. Wag mo lang siyang galawin. Ganun pala. Ngayon ka lang pumayag magbayad, pero hindi ko na kailangan. Tingnan natin, pag ginalaw ko siya, ano magagawa mo bilang nagbebenta ng packed lunch? Yaw yaw. Yaw yaw. Yaw yaw. Masama ka pa. Gusto mong tumakas. 3 beses mo akong inalisan ng kita. Ngayon, di kita titigilan ng pagtuturo. Akala mo, vegetarian ako? Nagbenta ka ng bulok na karne sa kantina. Kasalanan nyo talaga to. Ang tigas pa ng mukha mo. Ah. Kung hindi tinuruan ng tatay mo paano yumuko, ako na ang magtuturo sa'yo kung paano magpakumbaba. Ulitin ko pa. Bitawan mo siya. Ayaw kong bitawan. Ano magagawa mo? Sige, pagkautawin mo rin siya sa sarili niyang tatay. Pasalamatan mo ang tatay mong walang silbi. Tao, hawakan niyo ng mahigpit ang batang to. Gusto kong ipakita sa tatay niya kung gaano kapinot makinis ang anak niya.
Ayoko nang makisali sa gulo ng mundo. Maliban na lang kung galawin asawa't anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Bakit pa kayo nakatigil diyan? Patayin niyo siya, para sa akin. Yan ang tattoo ng Nine Dragon Mask. Tatak ng boss ng Longmen Group. Ano? Anong nangyayari dito, tatay ni Yao Yao? Siya ba talaga si Nine Dragon Tattoo? Yaw yaw? Yaw yaw. Sorry, hindi kita naiprotektahan ng mabuti. Hindi mo kailangan makialam. Kuya Biao, 15 taon, isang tao, isang kutsilyo, tinumba ang buong underground ng Dragon City. Kinatatakutan si Nine Dragon Tattoo. Ang tattoo niya, yan ang Nine Dragon Mask. Sa mga batas ng daan, yan tattoo, si Nine Dragon Tattoo lang dapat may ganon. Baka siya talaga si Nine Dragon Tattoo. Kuya Biao. Hello kuya. Ngayon na agad, yung kantin mong nagbebenta ng bulok na karne, ipasara mo yan. Kung may nangyaring problema dati, bayaran mo ang dapat bayaran. Ayusin mo ng maayos ang lahat. Kuya, may nangyari bang masama? Sumunod ka sa utos ni Boss Dragon. Grupo ng Dragon Gate maglilinis agad ng lahat ng iligal na negosyo. Yung kantin mo, dapat tapusin mo sa loob ng 1 oras. Kung hindi, pareho tayong walang kasiguraduhan kung anong mangyayari. Ano? Ibig mong sabihin, si Boss Dragon ay talagang nakalabas na ng kulungan? Hindi mo kailangang alamin yan. Babala ko sa'yo. Sa susunod, wag na wag kang manguupap ng maling tao. Kahit sino pa ang dumating, hindi ka maisasalba. Oo. Agad ko itong aayusin. Sa pakiramdam ko, kuya, ang buong Dragon Gate ay sumusunod na sa utos ni Boss Dragon. Meaning, pagkalabas ni Boss Dragon ay bumalik na siya sa Dragon Gate. Ibig sabihin yung naglalako dito, hindi talaga si Boss Dragon yon. By the way, kuya, kakahuli ko lang ng isang nagpapanggap na si Boss Dragon. Lakas ang loob niyang magpatattoo ng 9 dragon pattern. Naghahanap siya ng kamatayan. Kuya, pikturan mo siya agad. Iuulat ko kay Boss High. Sige, Tigil ka diyan. Cutie Pie, si Boss Dragon noon mag-isa lang, may hawak na itak, natalo niya ang libo-libo. Idolo siya ng lahat dito sa Dragon City. Ikaw, na nagbebenta lang ng rice box, nagpatattoo ka pa ng espesyal niyang design? Mga bro, ang mga boss ng Dragon Gate Group, paparating na, tayong una, para kay Boss Dragon. Turuan natin siya ng tamang asal, sugod. Huwag niyong galawin yan. sumunod ang grupo sa utos ni Kuya Dragon, lahat ng iligal na negosyo ay sinara na. Hindi lang namin akalain na may anak na pala si Kuya Dragon ngayon. Talagang wala na siyang balak makialam sa grupo. Kung gusto ni Kuya Dragon ng payapang buhay, tayong magkakapatid, dapat tahimik nating protektahan ang lahat ng para sa kanya. Anong nangyari kay Boss High? Si Kuya Dragon at si ate, may nagbanta sa kanila. Ano? Sige, lapitan mo pa ako. Magpapatawag na ako ng pulis. Pulis, dito sa Dragon City, ang Dragon Gate Group ang may hawak ng kapangyarihan. Kung nilapastangan mo si Boss Dragon, kahit pulis pa yan, kahit sino pa dumating, hindi ka makakaligtas. Longjen, isa ka lang namang nagtatabas ng bakal. Para saan pa ang pagpapatato ng 9 Dragon Pattern? Kung may mangyari sa'yo, paano kami ni Mama? Yaw, ito ba ang pag-aalala mo sa akin? Yaw, huwag kang mag-alala. Aalagaan ka ni Papa at ayusin lahat ng problema. Anong plano mo? Bubugbugin ka lang nila hanggang maging inutil, tapos buong buhay aalagaan ni Mama? Yaw. Mr. Chen. Pakiusap, huwag mong tawagin yung mga tao ng Dragon Gate Group. Alam na namin na mali kami. Hindi kilala ng tatay ko si Boss Dragon. Yung tattoo niya, nagkataon lang yun. Dadalin ko siya agad para ipalinis yun. At pati gastusin sa gamot, babayaran ko na rin. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na kami. Lumayas ka sa harap ko. Yaw, mas maliit ang ginawa niya sa akin ngayon, pero ang hindi paggalang kay Dragon Boss ay malaking problema. Dapat siyang mamatay. Longjen, bilisan mong tumakbo. Kapag nahuli ka niya, mamatay ka. Naghahanap ka ng kamatayan.
Ang paa ko. Naglakas loob ka pang saktan ako? Siguradong gagawin kitang parang bangkay na buhay. Nangako ako sa asawa at anak ko na hindi manggugulo, pero ginawan mo ng masama ang anak ko. Dapat kang mamatay. Tay, Nagpapanggap ka pa? Patay na ba kayong lahat? Sugod. Basagin niyo ang lahat ng buto niya. Longjen, tumakbo ka na. Inaidolo mo ba talaga si Siyam na Dragon? Sige, papatulan kita ngayon. Anong nangyayari? Yung tatay ni Long Yao Yao, bakit napakagaling niya lumaban? Hindi pwedeng totoo. 2. Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Ang dami nyo dito. Hindi nyo pa rin kaya talunin ang isang nagbebenta lang ng baon? Bilisan nyo. Sugurin nyo na. Anong balak mo? Kapag ginalaw mo kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, 10 daliri mo ang kapalit. Subukan mo. Ang kamay ko. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Ang chairman ng grupo Dragon Gate paparating na. Naglakas loob ka pang saktan ako. Siguradong papatayin ka nun. Ganito ka ba maturuan ni Dahay? Mukhang hindi na siya karapat-dapat maging leader. Ang kamay ko. Hindi na siya ang Longjen na kilala ko dati. Parang ibang tao na siya. Samantalahin mong makaalis ngayon, kapag dumating ang mga tao ng grupo Dragon Gate hindi ka na makakaalis. Yaw. Akala ko noon, ang pagtatago sa tunay na pagkatao, makakatulong sa inyo ng nanay mo para makaranas ng magandang buhay. Pero ngayon ko lang talaga naintindihan, kung hindi mo ipapakita ang lakas na kinatatakutan, hindi kayo titigilan ng iba. Nagyayabang ka pa rin. Akala mo ba magaling kang sumuntok magiging Siyam na Dragon ka na? Grupo Dragon Gate yan. Number 1 sa Long City. Hindi mo sila kayang harapin. Longjen, alam mo ba talaga na si Mama 15 taon kang hinintay at ako'y inalagaan ng buo niyang lakas? Palagi niyang sinasabi sa akin na huwag kang kamuhian. Sabi niya isa kang mapagkakatiwalaang lalaki. Alam mo ba kung gaano kabigat ang gulo mo ngayon? Pagod na ako. Ni minsan hindi ko ginusto ang ganitong klaseng tatay. Yaw, hindi ako. Hindi. Ano ibig mong sabihin? Mga boss, nandito na kayo. Siya yung nagpapanggap na si Dragon Boss. Dapat lang siyang pagputol-putulin. Longge. Grupo Dragon Gate, saludo kay Dragon Boss. Saludo din kay Senyora. Grabe, siya yun unang hinete ni Siyam na Dragon. Pangalawang ulo ng grupo Dragon Gate, Wang Zhenghai. Boss Hai, siya mismo ang pumunta. Pati si Boss Hai ang nag-asikaso neto. Mukhang wala na talagang pag-asa ang tatay ni Yao Yao. Boss Hai. Mga bossing, ito po yung tanga na nagpapanggap na si Dragon Boss. Ganun ba? Tama po, Boss Hai. Hindi lang siya nagpatotoo ng mukhang demonyong Siyam na Dragon, nagpakilala pa bilang Dragon Boss, at sobrang yabang. Kanina, sinubukan ko siyang bigyan ng leksyon alang-alang sa inyo, pero gumanti pa. Parang wala siyang takot sa Dragon Boss at sa grupo Dragon Gate, dapat lang siyang mabigyan ng mabigat na parusa. Boss Hai, mga boss, hindi po tulad ng sinasabi niya ang totoo. Ang tatay ko, simpleng nagbebenta lang po ng baon. Totoo pong matagal na yung tato niya. Wala po siyang balak bastusin si Dragon Boss. Nakikiusap po ako, mga iginagalang na boss, patawarin niyo po siya. Ikaw ay. Ako na po ang luluhod para sa kanya at aamin ng kasalanan. Yaw. Mula ngayon dito sa Long City, hindi mo na kailangang magpakumbaba kahit kanino. Mula ngayon, sa Long City, hindi ka na kailangang magpakumbaba kahit kanino. Akala mo ba matatapos to sa paghingi ng tawad at pagluhod? Sino ka ba sa palagay mo?
Pangahas kang bastusin si Dragon Boss. Siya. Tigilan mo yung bibig mong mabaho. Boss, hi. Dahay. Ang anak ko pinakahanga-hanga si Siyam na Dragon. I-anunsyo mo nga sa lahat kung sino talaga ako. Grupo Dragon Gate sumasaludo sa Siyam na Dragon, Dragon Boss. Saludo kay Dragon Boss! Saludo kay Senyora! Dragon Boss. Boss, hi. Mga boss, sigurado ba kayong tama ang pagkakakilala ninyo sa kanya? Nagbebenta lang siya ng baon ah. Bakit niyo siya tinatawag na Dragon Boss? Tanga. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikilala ang tunay na Dragon Boss? Kung wala si Senyora dito, madugo na sana to. Patay ka na talaga sa paningin namin. Pwede na kayong umahon. Opo? Siyam na Dragon. Senyora Tai, anong ibig nilang sabihin? Yaw. Matagal ko itong itinago sa'yo. Actually, ako ang tinatawag mong Siyam na Dragon. Ano ang sabi mo? Ibig mong sabihin, ikaw ang alamat ng Long City na 15 taon nang hinahanga ang personalidad. Ikaw ang tanyag na Siyam na Dragon? Pero hindi ba? Yaw. Aayusin ko muna ang problema dito. Pag-uwi na lang natin pag-uusapan. Hilahin silang lahat. Ayokong lumapit. Bitawan mo ako. Nagkamali tayo ng taong pinagtripan Siyam na Dragon. Tapos na tayo. Wala na tayong pag-asa. Dragon Boss, si Chen Biao po ang may pakanan nito. Siya po ang pasimuno. Hindi po namin ito intensyon, Dragon Boss. Pagbigyan mo kami ng buhay, Dragon Boss. Pagbigyan mo kami, Dragon Boss. Alam na po namin ang pagkakamali namin. Alam na po namin ang pagkakamali namin. Tama na yung satsat. Itaas mo ang ulo mo. Tingnan mo ako. Boss Long, wala talaga akong alam tungkol sa pagkakakilanlan ninyo. Kung hindi, kahit bigyan pa ako ng 100 na lakas ng loob, hindi ko pa rin magagawang galitin kayo. Kayo na ang may mataas na posisyon, palayain nyo na ako, please. Palayain nyo na ako, please. Palayain kita? Ang mga estudyante, sa kantina ng eskwela kumakain. May silong na sila laban sa ulan at hangin at may upuan pa sila. Pero dito sa akin, hindi lang sila kailangang lumabas ng eskwela. Kailangan pa nilang lumuhod sa kanto habang kumakain. Pero bakit kaya ako pa rin ang pinipili nila? Dahil sa nagbebenta ako ng bulok na karne sa kantina. Wala akong konsensya. Nagkamali ako. Aaminin ko, talagang nagkamali ako. Alam mo, hindi dahil sa nagkamali ka. Alam mo kasi malapit ka ng matuluyan. Boss Long, aaminin ko talaga, nagkamali ako. Pagbigyan nyo na po ako, kahit sa pagkakataong ito lang. Papatawarin kita nung ginamit mo ang connection mo. Para pilitin ang estudyanteng nagreklamo sa'yo na mag-drop out at pinilit mo ang magulang na mawalan ng trabaho, sa mga oras na yon, naisip mo bang pagbigyan sila? Ako, Kaya, sa mga mata mo ba, ang malakas ay pwedeng apihin ang mahina? Kung ganon, pwede ko na ring alipustahin ka. Boss Long, aminado po akong nagkamali ako. Itong lunchbox na ito, willing akong bilhin ng 10 ulit, kahit pa daang ulit ng presyo. Bibilhin ko lahat. Pero kanina lang, pinapabayaran mo pa ako ng danyos, di ba? Hindi ko po kayang tanggapin ang pera nyo. Nagkulang ako ng respeto. Hindi kita nakilala agad. Pakiusap, sana po huwag nyo nang palakihin ang sitwasyon. Isang beses lang po ito. Pagbigyan nyo na ako. See. Dahil binili mo ng lahat ang lunchbox, kainin mo na yan ngayon. Tito, pasensya na. Hindi na po namin uulitin na pagtawanan kayo. Pakiusap, huwag niyo kaming ipadala sa Africa. Hindi ko naman planong anuhin kayo. Sa loob ng eskwela, matapang kayo at mahilig makipag-away. Pero pagdating sa totoong buhay, wala yang tapang na yan. Ikaw din ang mapapahamak. Kaya, mag-aral kayo ng mabuti, yun ang tamang daan. Naiintindihan na po namin. Yaw, sorry, kami. Hindi ko kailangan ang sorry nyo. Umalis na kayo. Salamat.
Sayang, yung hinanda kong pagkain para sa'yo nilagyan ko pa ng maliit na hugis puso. Akala ko may gulo ka na naman. Papa, ano ba talaga ang nangyayari? Totoo ba talagang ikaw si Siyam na Dragon? Bago tayo magkasundo ni Chinger, mas mabuti pang wag muna nating sabihin kay Yao Yao ang totoo. Yao Yao, Papa, paano naging si Siyam na bakas si Papa? Ganun kalaking tao pala siya. Papa, simple lang naman. Bago ako makulong, niligtas ko yung buhay ni Uncle Jaimo. Kaya niya ako tinulungan ngayong beses na ito. Kaya, itong palabas na to, sila lang ang katuwang mo sa eksena. Wow, Sabi ko nga, kung talagang si Siyam na bakas ka, hindi sana ganito kahirap si Mama. Pero, basta okay tayo, ayos na yun. Yao Yao. Dati, hindi kita, at si Mama, naprotektahan ni Papa. Pinahirapan ko kayo. Tsaka, kanina, kitang-kita kong natakot ka, pero bakit ikaw pa ang humarang kay Papa? Kahit galit ako sa'yo sa pag-alis mo ng 15 taon, ikaw pa rin ang papa ko? Ikaw ang araw-araw ni Mama na hinihintay. Ayokong mangyari sa'yo ang masama. Yao Yao? Hintay ka muna. Aayusin muna ni Papa lahat ng problema, tapos iuwi kita? Si, Kuya Long, kasalanan ko na hindi ko nabantayan ang mga tauhan ko. Nabagabag tuloy kayo ni ate. Ngayong araw. Salamat talaga sa mga kapatid nating lahat. Dahay, ikaw muna ang magdala sa mga kapatid natin pauwi. Sa susunod na may pagkakataon, ako naman ang magpapainom para sa lahat. Kuya Long, ang posisyon ng chairman ng Grupo Longmen, 15 years ng bakante para sa'yo. Lahat ng kapatid natin, hinihintay ang pagbabalik mo. Uwi na tayo? Kuya Long, ano man ang mangyari, lahat ng kapatid natin, naghihintay sa'yo. ang galing talaga ni Hai Kuya ah. Aalis na nga tayo, pero parang seryoso pa rin siya sa pag-arte. Kuya, 3 linggo na, sa lungsod ng Long, may gang na tinatawag na Samahan ng Apat na Dagat. Sinisilip na ang mga lugar natin. Maraming kapatid natin ang nasaktan. Patawad, hindi ko kinaya. Hindi ako nanalo sa kanila. Itong Longmen, ikaw ang nagtatag. Ikaw na ang bumalik at pamunuan ng mga kapatid natin, Kuya Long. Kung sana, ikaw talaga ang Siyam na bakas, mas maganda sana. Kuya Long, King Air? ano man ang piliin mo? Si Yao Yao at ako, susuporta sa'yo. Samahan ng Apat na Dagat. Sobrang bastos talaga. Hay kuya, hirap kami. Mas mabuti sigurong ipatawag na si Kuya Long. May asawa at anak na si Kuya Long ngayon. Basta hindi siya pumayag, walang sinumang pwedeng mangabala. Kuya Long. Kuya Long, Pinapakuhan na ako ni Dahay. Magandang araw Kuya Long. Umupo ka? Ikwento mo ang sitwasyon ngayon. Kuya Long, maraming negosyo ang grupo ngayon. Konstruksyon, pinansya, logistics, maganda ang takbo ng lahat. Pero nitong huli, yung entertainment club lang, mahina ang negosyo. Simula nung wala ka, nitong ilang taon,
May lumitaw na bagong gang sa lungsod ng Long, samahan ng 4 na dagat. Ang tawag, lahat ng masama, sinasagawa nila. Lalo ngayong huling panahon, gusto nila kunin ang pinakakumikitang chess club natin, araw-araw nagpapagulo, balak nilang agawin ang teritoryo natin. Dahay, nung ipinagkatiwala ko ang grupo, ano ang bilin ko sa'yo? Sabi ni Kuya Long, dapat magdala ng kapatid sa tamang daan. Ang tao dapat sa tamang landas, pero ang mga patakaran ng longmen hindi nagbago. Kung hindi nila tayo gagalawin, hindi natin sila gagalawin. Pero ngayon, may pumipisak sa pagkatao natin, ipaalam natin sa kanila kung sino ang hari dito sa lungsod ng Long. Tama ka, Kuya Long. Kuya Long? May nangyari. Sige, magsabi ka. Ang samahan ng 4 na dagat, kinubkob ang nut club natin. Binugbog pa ang tao natin doon. Nakulong si Kuya Fur-Idog sa loob. Mga kapatid, ipaalam natin sa kanila ang patakaran para malaman nilang ang mga batas ng Long City. Siya? Firedog, buhay ka pa. Bumalik ka at ipasabi kay Wang Zhenghai, ang Note Club. Kinuha na ng samahan ng 4 na dagat. Mula ngayon, lahat ng tao at aso ng grupo Longmen, bawal pumasok dito. Shirley, noong napatatag pa ang Longmen sa tuktok ng lungsod ng Long, kayo sa samahan ng 4 na dagat, napakamiserable lang noon. Parang uod sa kanal. Kahit anong gawin nyo, gusto nyo pang agawin ang Note Club? Tsk, pangarap lang. Hanap ng kamatayan. Ito ang mga kapatid ni Siyam na bakas? Bali wala naman pala, ibigay mo sa akin ang Note Club, pati ang kontrol sa 13 kanto ng Timog Lungsod. Sa laban na ito, talo kami sa Longmen. Pwede naming ibigay ang Note Club sa inyo. Pero gusto mo pa kunin ang 13 kanto? Ang 13 kanto? Doon itinayo ni na Kuya Long ang Longmen. Kahit pa mamatay ako, hindi ko papabayaan makuha mo. Kuya Firedog, Akala nyo ba, nakikipag-usap lang ako? Ngayon, gawin nyo ang sinasabi ko, ibigay mo ang kontrol sa akin. Kung hindi, Teka, ibibigay ko. wag mong ipasa. Kuya Firedog, Alam kong mahalaga sa iyo ang Longmen. Pero kung may mangyari sa'yo, paano ko ipapaliwanag kay Hai Kuya? Kung sana si Kuya Long ang nandito. Shirley, ano bang ibig mong sabihin? akala nyo ba ganun lang ako katanga? Ganun lang palalampasin kayo? Ngayon, 2 pagpipilian. Una, lahat kayo luluhod. Mula ngayon, sakop kayo ng samahan ng 4 na dagat, maging aso ng samahan ng 4 na dagat, o kaya, iwan nyo na lang ang buhay nyo. pangarap mo lang. Ang Dragon Gate ay hinding-hindi magpapasakop sa kahit kanino. Naalala ko pa ang Dragon Gate ninyo. Pinagmamalaki ninyo masyado ang pagmamalasakit ng magkakapatid. Magbibilang ako ng 3 ngayon. Kapag sumobra pa ng isa, mababawasan na kayo ng isang kapatid. 3, Shirley, 2. Oras mo na. Ngayon, akala mo ba may darating para iligtas ka? Maliban na lang kung bumalik si Siyam na Dragon. Kung hindi, walang sinuman ang makakapagligtas sa inyo. Pero, ang taong yon, siguro abala na ngayon sa pagpapadede ng anak sa bahay. Pagkatapos ng araw na ito, wala ng Dragon Gate sa lungsod ng Dragon. Isa. Matibay ang loob. Sige, unahin kitang ipadala kay Lord ng Kamatayan. oo nga. Kuya Dragon, kung nandito ka lang sana ngayon. Walang magtatangkang sakta ng mga kapatid ko. Siyam na Dragon. Ang mga kapatid ko lumuluhod lang sa langit, sa lupa, sa mga magulang, pero luluhod sa inyong si High Hall? Karapat-dapat ka ba talaga? Si Boss Dragon yan. Boss Dragon, nagbalik ka. Kuya Dragon! Totoo nga, si Siyam na Dragon. Noon, mag-isa lang siya. Isang kutsilyo lang ang dala. Mula Kalye Changle hanggang Pantalan, nagwala siya. Yung si High Hall dati. At ang grupo ng Shengbang, daan-daang tao. Hindi siya napigilan. Si Boss Dragon, di ba? Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Shirley,
Sinira at sinaktan mo ang mga kasama ko sa lugar ko. Paano mo babawiin yun ngayon? Boss Dragon, iba na ngayon kaysa noon. Ngayon, sa Dragon City, kami na ang si High Hall ang may hawak. Kaya, dito sa sariling teritoryo, pinagsabihan ko lang ang ilang hindi. Marunong sumunod na aso. Ang tawag mo ba doon? Sumira ng lugar? Shirley, kayong si High Hall. Nitong mga nakaraang taon lang naman kayo umangat. Karapat-dapat ba kayong tumahol sa harap ni Kuya Dragon? Tinawag ko pa siyang Boss Dragon. Iyon, respeto na yon. Kahit pa noon, mag-isa siyang sumugod sa daan-daan, pinulbos ang buong Dragon City. So, ano ngayon? Luma na yon. Nakulong ng mahigit 10 taon? Tingin ko itong matandang mga buto at kasukasuan niya. Mukhang kalahati na katawan nito. Nasa hukay na. Nakikita ko, ang mga braso at binti mo ay parang matanda na. Baka kalahati ng katawan mo, nasa hukay na. Ano? Sabi nila, ikaw si Siyam na Dragon. Isang gabi mo lang, nalinis ang buong lungsod ng Dragon. Grabe raw ang tapang mo. Ako naman si Shwelly, hindi ko naabutan, yung panahon na yon. Lagi kong pinagsisihan yon. Kaya ngayong araw, subukan ko na lang siguro, kung totoo nga ba yung alamat tungkol sa Siyam na Dragon. Talaga bang dragon o bulate lang? Handa ka bang makipagduelo sa akin? Shwelly, wala na akong gana sa mga gulo sa mundo ng mga siga. Ang dahilan lang ng pagpunta ko, gusto ko lang kunin ang mga kapatid ko. Huling beses ko na itong sasabihin. Palayain mo sila. Basta pumayag ka, kahit ano pang gusto mo. Sige. Oh Dragon, ilang taon ka nang nakakulong, parang kinakalawang na ang mga galaw mo. Isa pa. Ate Shirley, Sabi ko na sa'yo, pagsisisihan mo to. Mahaba ang pasensya ko. Ngayon pa lang, palayain mo sila at aminin ang pagkakamali mo. Pakakawalan kita sa gulo. Mamamatay ka na. hindi lang niya kayang pigilan si Ate Shirley sa isang galaw, kundi mabilis din siyang nakakapagbaklas ng baril. Ito ba talaga ang lakas ng Siyam na Dragon? Noong may hawak ng baril si Kuya Dragon at nakikipagbarilan, kayo, baka nagsusuot pa lang kayo ng pambatang salawal. Huwag kang lalapit. Kuya Dragon, nagkamali na ako. Kuya Dragon, nagkamali na ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw tong wala sa hulog. Ngayon, huli na. Sino pa? Ang gustong magtuloy? Siyam na Dragon, huwag ka namang masyadong mapang-api. Sinong maglalakas loob mangapi sa tao ko sa samahan ng 4 na dagat? Uy, ang tagal nating di nagkita. Siyam na Dragon. Siyam na Dragon. Kakabalik mo pa lang, inaagaw mo na agad ang pwesto ko, malaki agad ang eskandalo. Chen Tianxiong, ikaw naman ang unang sumira ng patakaran. Ahaha, patakaran? Ngayon sa lungsod ng Dragon, salita ko ang batas. Mga tao ko, kahit sirain pa nila ang langit, hindi ikaw ang magdidisiplina. Ikaw ba ang may karapatan o hindi? Suntukan na lang sagot dyan. Sige, ngayon, ikaw at ang buong grupo mo, papaalisin ko kayong lahat na parang mga bangkay na idinaan sa gilid. Sugod! Oy, sandali. Teka nga muna, anong panahon na ba ngayon? Gagaya pa tayo sa mga siga, lahat na lang ng away, laging barilan o patayan. Akala mo ba, nananahimik lang ang mga pulis dito? Pati ba naman sa akin, isasangkot mo pa ang pulisya? Ay grabe kaya pala, nakakulong ka ng higit 10 taon, di ba? Kung natatakot ka, lumuhod ka na lang, dilaan mo sapatos ko hanggang luminis. Pag-isipan ko na lang, baka 2 binti mo lang ang balian ko. Tinatamad na ako eh. Mas madali, tayong dalawa magduelo. Sinong matalo? Dalhin ang buong tropa. Lisanin ang lungsod ng Dragon. Ano? Payag ka? Sige, pero itong suntukan lang, masyado namang malinis. Kung trip mo, gawin nating mas matindi. Hahaha.
Russian roulette, isang tao, isang baril, tutukan sa sentro ng ulo. Kung sino ang umatras o unang namatay, talo na agad. Basta, lumabas ang bala, patay na talaga. Si Kuya Xiong, mukhang gusto niyang ipusta ang buhay ni Siyam na Dragon. Pero sa patapangan, hindi naman talaga natatakot si Kuya Xiong kahit kanino. Siyam na Dragon, gusto mo naman ng duelo, di ba? Ipusta natin ang buhay. Kaya mo ba? Kuya Dragon, wag na tayong paloko sa kanya. Sundin na lang natin gusto mo. Malupit ka, Siyam na Dragon, may tapang ka talaga. Sige, ipapakita ko sa iyo kung anong ibig sabihin ng lakas ng loob. Manood ka! Astig si Kuya Xiong! Siguradong patay na si Siyam na Dragon dito. Ikaw na. Huwag mo sana akong biguin ah. 1/4 na lang ang tsansa. Kuya Dragon! Salo mo na, Siyam na Dragon. Natatakot ka bang mamatay? Ayaw mo na ba humawak ng baril? Una pa lang susuko ka na. So ang Siyam na Dragon pala base sa alamat. Mahina lang naman pala. Naghahanap ka ng kamatayan. Maniwala ka kay Kuya Dragon. Totoo ba to? Baka nga si Siyam na Dragon, ginawang aso ng mga pulis. 15 taon na kulong. Paglabas, pati baril ayaw ng hawakan. Si Siyam na Dragon, anong pinagkakandarapan mo? May kasunduan tayo. Nagawang mong tutukan ako ng baril? Ayaw mo na bang mabuhay sa mundo ng mga siga? Nanginginig sa takot ang boses mo. Mukhang tunay na baril nga. Anong ibig mong sabihin? Takot ka naman daya ako? Sa matagal kong panahon sa larangan ng siga, laging totohanan ang laban ko. Huwag kang masyadong mainit ang ulo. Buhay siga, ang tawag dito walang masamang diskarte. Ikaw naman. Kuya Dragon! Siyam na Dragon, takot ka na. Kung ganon, sumuko ka na lang agad. Umalis ka na sa lungsod ng dragon. Sa diksyonaryo ng Siyam na Dragon, walang salitang susuko. Anong ibig mong sabihin? Naiinip lang ako. Sayang sa oras. 6 ang butas ng revolver, 5 bala ang laman. Isang putok para magpasya ng panalo. Kumusta? Kuya Xiong, 6 na butas ng bala. 5 bala lang. Mayroong 80% na posibilidad na puro totoong bala lahat. Ibig sabihin, ang isa mong paa nakapasok na sa pintuan ng kamatayan. 9 Dragon, baliw ka na ba? Talagang 9 Dragon ka, walang duda. Ganyang tapang, kaya hindi nakapagtataka kung bakit palaging matatag ka sa lungsod ng dragon. Kuya Long, masyado na itong delikado. Hindi ako gumagawa ng bagay na wala akong kasiguraduhan. Natatakot ka na ba? Kuya Xiong, ito? Kuya Xiong, ipaalam mo sa mga tao ng Dragon Gate kung sino talaga ang hari ng lungsod ng dragon. Ikaw? Ang saya ng mga kasama mo. Huwag mong biguin sila. 9 Dragon, seryoso ka bang lalaban ka ng ganito? Natatakot ka na ba? Takot? Nakakatawa. Ako si Chen Tiangxiong, natatakot? Kung gusto mo, tara na. Pero noong una, ako ang unang bumaril. Ngayon, ikaw naman ang mauuna. Tama, ikaw ang unang bumaril. Para patas. Siyempre. Ikaw mismo ang nagmungkahi nito. Buhay at kamatayan, nasa tadhana. Pagdating natin sa kabilang mundo, huwag mo akong sisihin. Huwag kang mag-alala. Ito. Kuya Xiong. Ngayon, ikaw naman ang magbabaril. Buhay at kamatayan, nasa tadhana. Pero, ang magagawa mo lang ay magdasal na mag-malfunction ang baril. Kuya Xiong, huwag mong saluhin. Ngayon, lahat ng 5 butas ay totoong bala. Kapag sinalo mo, parang hinahanap mo na ang kamatayan. Chen Tiangxiong, yung putok ni Kuya Long kanina, malinis at mabilis. Hindi mo ba gustong makipagsabayan sa Dragon Gate? Kunin mo ang baril. Ayan na. Chen Tianxiong,
Kanina ang yabang mo eh. Kung tunay kang lalaki, bumaril ka na. Bumaril! Bumaril! Kuya Xiong, ito. Sige, ako magpaparaya. Kung bumaril ka ngayon, aminado akong talo ako. Paano? Siyempre, pwede mo rin akong barilin ng direkta. Pero, mula ngayon, sa buong lungsod ng Dragon, pati sa buong Southern Province, wala nang lugar ang Four Seas Hall. Basta bumaril ka, panalo ka na. Hindi ba... Ang taas ng inaasahan sa iyo ng mga kasama mo, huwag mo silang biguin. Huwag. Kuya Xiong, Ayoko na. Hindi ko nalalaruin to. Pareho lang naman. Talo pa rin ako kahit anong gawin ko. Long Jen. Grabe ka ngayon ah. Talo na ako. Inaamin ko na. Ayos na ba? Dahil umamin ka na ng talo, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, sumali ka sa grupo ng Longmen. Pangalawa, lumayas ka dito. Long Jen. Huwag ka namang sobra-sobra. See? Aminado akong talo ako. Simula ngayon, ang si Haitang ay susunod sa grupo ng Longmen. Boss Long. Boss Long, Tandaan nyo na mula ngayon, ang lungsod ng Long ay mananatiling nasa pangalan ni Long. mabuhay si Boss Long! Ang astig mo talaga, Kuya Long. Kahit 5 bala, kinalabit mo pa rin ang gatilyo. Si Chen Tianxiong, halos mapasabunot sa takot. Siyempre naman, wala nang katulad ni Boss Long dito sa lungsod. Eh. May suot kang bulletproof vest. Wala kang takot mamatay, pero ngayon hindi na pwede. Bago ako umalis ng bahay, sinabihan ako ni Chinger, may asawa't anak na ko ngayon. Hindi na pwede na buhay ang maging kapalit. Talagang nag-aalala sa'yo si ate mo. Oo nga, nung wala pa akong pamilya, sige lang ang laban. Pero iba na ngayon, may asawa't anak sa bahay, may mga kabarkada pa sa labas na umaasa, kaya hindi basta lakas lang ang kailangan din ng utak. Gaya ng laging sinasabi ni Kuya Long. Tama ka, Kuya Long. Dapat planado bago gumalaw. Hindi lang tapang ang meron si Kuya Long, may talino rin. Kampante kami, basta ikaw ang sinusundan, kuya. Hello, Yaw Yaw. Hello? Kuya Long, ano nangyari? May nangyaring masama kina Yaw Yaw at Chinger. Ano? Huogo, ikot ka agad. Ito na po ang prutas nyo. Dahan-dahan sa paglakad. Sige, salamat. Uy, magandang benta ah. Ay, Kuya Wang, anong ginagawa nyo rito? Tara, tikman mo ang prutas. Bagong dating, sobrang presko. Ano to? Ang asim naman. Ha? Paano naman nangyari yon? Yung batch na ito, puro matatamis dapat eh. Ganito, subukan niyo ulit ito. Ayoko na. Hindi naman yan ang dahilan kung bakit ako nandito. May seryosong pag-uusapan tayo. Babalik ko na itong pwesto. Ikaw, umalis ka na agad dito. Ano? Kuya Wang? Kakabayad ko lang ng upa at deposito para sa buong taon nitong nakaraan buwan. Tsaka, mahigit 10 taon na rin akong nagtitinda rito. Paano nyo naman ako palalayasin ng ganun-ganun lang? Pakialam ko ba? Sa akin ang lugar na to. Sinabi kong lumayas ka, kaya gawin mo agad. Kuya Wang, sandali lang. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Alam nyo namang marami akong suki rito. Kung bigla akong aalis, sigurado babagsak ang benta ko. Pahingi naman kahit konting palugit. Bigyan nyo lang ako ng konting panahon. Hanap lang ako ng bagong pwesto. Alis na rin ako agad. Bahala ka nga diyan. Pinaghintay mo pa ako. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Malapit nang kumpiskahin ang buong Qingyun Street. Kaya ikaw, umalis ka na agad ngayon. Pag pinatagal mo pa, baka mawalan ako ng kita. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako katindi.
Aalis ako, aalis. Kuya Wang, paano yung upa at deposito ko? Pwede bang i-transfer nyo na lang sa akin? Anong pera-pera, ha? Ang tagal mo nang umuupa sa akin. Tumaas na mga presyo ng bilihin ngayon. Kaya pati renta ko, kailangan tumaas. Hindi na napag-uusapan ng pera dito. Eh? Kuya Wang, hindi nyo pwedeng gawin to. Kakabayad ko lang ng renta at deposito 40,000 lahat-lahat. Prutasan lang ito, maliit ang tubo. 2 taon ko yun pinag-ipunan. Kuya Wang, Bahala ka na. Wala ka nang makukuha. At saka, ang tagal mo nang umuupa. Hindi pa nga kita siningil para sa mga nasira dito. Ahuang Damao! Nandito. Tingnan yung maigi. Hanapin kung may mga nasira. Sipo. Oh, may itim naman siya dito. 500? Ayun, may gasgas pa, 800. Kuya Wang, may ganyan bang klaseng inspeksyon? Kuya Wang, naidikit ko na lahat. Kabuuan, may 100 at 8 gasgas, 200 at 24 na itim na batik. Kabuuang naging danyos, 65,001. Narinig mo rin, di ba? Ipinaupa ako sa iyo ang pwesto, nalugi ako ng 65,001. Hindi naman ako masamang tao. Ganito, bawasan ko na lang ng konti. Ikaw, magbayad ka sa akin. 65,000. Tapusin mo agad ang paglilinis ngayong hapon. Tapos, wala na tayong utang sa isa't isa. Kuya Wang, kahit normal gamitin ang pwesto, talagang naluluma ito. Lalo pa, may mga tanda na rito. Nung lumipat ako, may gasgas na dati. Ayaw mo kasi ng luma? Sige, ako, maghahanap ako ng tao para ipagawa ulit ang pader mo. Pero bakit mo naman sinisingil ako ng 65,000? Ikaw? Bigla kang nagpaalis, pinailawan mo pa ang pag-inspeksyon, humihingi ka pa ng danyos na 65,000 piso, napakasinungaling mong landlord. Tao ka pa ba? Nag-aalaga ka pa ng mga problema ko? Ang kapatid kong babae ay si Shirley. Siya ang pangalawang boss ng si Haitang. Gusto mo ba magpakamatay? Lumayas ka. Kita mo di ba? Ngayon, wala nang tutulong sa'yo. Nung pinaupahan ko sa'yo ang pwesto, naaawa lang ako sa'yo. Ang bata-bata mo pa, napakulong ang asawa mo. Ikaw na lang ang nag-aalaga sa anak mong babae, parang balo ka na. Huwag mo akong inaagrabyado. Bilisan mo at ibigay ang pera ko. Kuya Wang, mag-isa lang akong nag-aalaga ng anak ko. Wala talaga akong ganitong kalaking pera. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagbigyan mo na lang ako, pwede ba? Nagmamakaawa ka na nga sa akin. Hindi naman imposible. Samahan mo lang ako ng 2 araw ng maayos. Ipag-service mo ako. Hindi mo na kailangang magbayad ng danyos. Anong ginagawa mo? Kapag ginagalaw mo pa ako, magpapatawag na ako ng pulis. Pulis? Tinakot mo pa ako? Hindi ka marunong magpakumbaba. 1 kilos mo lang ay bawas na bayad. Tuwang-tuwa ka na siguro. Nagkukunwari ka pang malinis. Ano? May anak ka na nga pero ang ganda mo pa rin. Gusto na kitang pagsamantalahan dito mismo. Bitawan mo ako. Pag hindi mo ako binitiwan, tatawag na ako ng tao. Tatawag ka ng tao? Teritoryo ko to. Tignan ko lang kung sino ang susubok manghimasok sa akin. Pakawalan mo ako. Kapag di mo ako binitiwan, hindi ka papatawarin ng asawa ko. Bitawan mo ako. Asawa mo? Ang tinutukoy mo ay yung nasa kulungan na. Nandito nga yan, nakatingin. Ano magagawa niya sa akin? Ano? Nangahas ka talagang kagatin ako? Bakit wala pa kayong ginagawa? Hawakan niyo siya. Ngayon, tutuluyan ko siya. Dito mismo. Tayo ka diyan. Anong ginagawa niyo? Illegal na to. Babae, sinasabi ko sa'yo. Sa kalye ng Qingyun, ako mismo ang batas dito. Kapag kinalaban mo ako, walang daan para mabuhay ka. Ano? Tigil. Ma, okay ka lang? Yaw, bakit ka nandito? Umalis ka na. Bilisan mo. Okay lang si mama. Ma, huwag kang matakot, andito ako. Sinasabi ko sa'yo, sabihin ko na sa tatay ko, hindi ka papatawarin nun. Hayop ka. Nagtatangka ka pang manakot. Ngayon, kayong mag-ina. Sabay ko kayong tutuluyan. Sugod! Kung may gagawin ka, sa akin mo gawin. Huwag mong galawin ang anak ko. Kayo. Ma, Huwag mong galawin anak ko. matanda ka, bitawan mo ako.
Bitawan mo anak ko. Ano? Tulad ng nanay mo, hindi marunong magpakumbaba, nagtatawag ka pa ng tao. Sasabihin ko sa'yo, ang kapatid kong si Shirley, pangalawang boss ng si Haitang. Ang si Haitang ay kasamahan ng Nine Pattern Dragon. Alam mo ang Nine Pattern Dragon, di ba? Sa buong lungsod ng Dragon, walang tumatapang sa kanila. Maliban na lang kung tatay mo ang Nine Pattern Dragon. Kung hindi, kayong mag-ina. Ngayong araw, hayaan nyo lang akong turuan kayo ng leksyon. Huwag galawin anak ko. Umalis ka. Huwag mo akong galawin. Huwag mo siyang galawin. Ngayon, gagawin ko na talaga. Hindi lang mukha niya, pati katawan niya. Ano magagawa niyo sa akin? Huwag mong galawin ang anak ko. Kung hindi, ang Nine Pattern Dragon, hindi ka palalampasin. Ang Nine Pattern Dragon ang pinuno ng Dragon City. Sino ba itong batang ito? Sinasabi mong hindi ka palalampasin ng Nine Pattern Dragon. Sabihin mo na lang, maging si kamatayan, hindi ako palalampasin. Kung sasabihin ko kaya, na asawa ko ang Nine Pattern Dragon? Ano? Ang asawa ko, si Siyam na Linya, ang tinutukoy ko. Ano? Narinig niyo ba? Sinabi niya na si Siyam na Linya ang asawa niya. Ma, Ang lakas ng loob mong sabihin, si Siyam na Linya na kilala sa buong bayan ay asawa mo raw. Tama, si Siyam na Linya talaga ang asawa ko. Ako. Akala mo ba tanga ako? Kung asawa ka nga ni Siyam na Linya, bakit ka nagtitinda ng prutas dito? Hayagang nagkakasikatan? Hindi ako nagsisinungaling. Si Siyam na Linya talaga ang asawa ko. Tatay siya ng anak ko. Pag hindi mo pa ako binitawan, mamaya lagot ka sa akin. Gagamit-gamit ka pa ng pangalan ni Siyam na Linya para takutin ako. Sa kalye ng liwanag, sino ba ang hindi nakakaalam na ang asawa mo ay magnanakaw ng kable lang? Dating bilanggo. May lakas ng loob mang insulto kay Dragon Kuya. ma, bitawan mo siya. Tinutuklaw mo pa ako? Akalain mo, gusto mo na talagang mamatay. Huwag mo siyang galawin. Aminin ko na. Babayaran ko ang damages. Nakikiusap ako. Palampasin mo na ang anak ko. Ngayon marunong ka nang magmakaawa sa akin. May gana ka pang magyabang na ang asawa mo raw ay si Siyam na Linya. Ngayong araw, bilang kapalit kay Siyam na Linya, tuturuan kita ng leksyon. Lumuhod ka. Iuntog ang ulo ng 3 beses. Sa bawat beses, sabihin mo, Kuya Wang, nagkamali ako. Ako ay tapos, maghubad ng isa sa kasuotan mo hanggang sa masiyahan ako. Kung hindi, Luluhod ako. Iuntog ko ang ulo ko. Basta, palampasin mo ang anak ko. Kuya Wang, nagkamali ako. Ako ay isang bilis maghubad. Bilis. Hubad! Hubad! Ma, Tuloy mo pa ang paghubad. Kung hindi ka maghubad, paghuhubarin ko ang anak mo. Sige, maghuhubad ako. Maghuhubad. Bilisan mo. Sino mang magtangkang mang-api sa asawa at anak ko? Sino ka ba? ma, Mahal ko? Pasensya na. Na-late ako. pa, siya itong matandang to. Inaapi ako at si mama. Dati pa mahilig mang taas ng renta. Ngayon lalo pang sumobra. Sinamantala ang paniningil ng renta. Kunwari kukunin ang renta at deposit ni mama. Tapos ininsulto pa si mama. Ikaw. Pa, paano ka nakarating dito mag-isa? Tawagan mo na ang pulis. Sa ganitong klaseng tao, kaya ko na mag-isa. Pa, tumawag ka na sa pulis. Kahit wala siyang kapangyarihan, narinig ko, may kamag-anak siya na barkada ni Siyam na Linya. Si Tito Dagat ay hindi na, matutulungan tayo ngayon, di ba? Ikaw ang asawa ni Liu Qingqing, di ba? Matapang ka magsalita. May lakas ng loob kang saktan ako? Hindi ka pa ba nagsawa sa kulungan? Gusto mo pa ulit bumalik? Bibigyan kita ng 3 segundo. Mag-sorry ka na agad. Mag-sorry ka sa kanya.
Alam mo ba kung sino ako? Pakialam ko kung sino ka. Kung hindi ka mag-sorry, patay ka. Una kitang bibigyan ng kamatayan. Ah, aray, kamay ko. Long Jen, ang lakas ng loob mong gawin to sa akin. Alam mo ba si Siyam na Linya? Ang kapatid ko, si Shirley, ay siyang ikalawang pinuno ng Four Seas Hall. Ngayon, barkada siya ni Dragon Kuya. Inaway mo ako, parang inaway mo na rin si Dragon Kuya. Maghintay ka na lang sa masama mong kapalaran. Oh, ganun ba? Ngayon natakot ka na. Kung natatakot ka, humingi ka na ng tawad kay Lord Wang. Kung hindi, pati asawa mo, ipapahamak ko. Kung ayaw mo, lumakad kang paduyan sa pagitan ng mga hita ko pabalik-balik. Palalampasin ko na ang usaping ito. Hindi ko na ipapaalam kay Dragon Kuya. Huli ka na. Mayabang ka pa, minura ang asawa ko. Kuya Wang, Ma, sigurado ka ba, pa dati? Nakulong siya dahil nagnakaw. Hindi dahil sa gulo o away. Yaw, may isang bagay na hindi namin sinabi sa'yo. Sa totoo lang, si Pa. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Sugod na. Pa, mag-ingat ka. Huwag kang lumapit. Sinasabi ko na, ang kapatid kong si Shirley ay tao ni Dragon Kuya. Kapag inaway mo ako, parang inaway mo rin ang tropa ni Dragon Kuya. Ang buong pamilya mo, walang makakatakas sa kalye ng liwanag. Gusto ko talagang makita kung paano mo ko ipapaalis dito ng paduyan. Ngayon, tawagan mo ang kapatid mong babae na si Shirley. Punta siya rito. Sige, ang tapang mo. Ngayon mismo tatawagan ko kapatid ko. Ate, Kuya, bilisan mo. Dalhin mo mga tao sa kalye ng liwanag. Si Kuya, pinagtulungan nila. okay, paparating na ako. May takot ka na ngayon, no? Ate ko, maya-maya nandito na. Sikat siya sa grupo ni Dragon Kuya. Buong kalye kinukuha para kay Dragon Kuya. Maghanda ka na para mamatay mamaya. Ang unang patakaran sa Dragon Gate Group, bawal ang manlamang o manuligsa. Bawal ang abusado. Sa kalye ng liwanag, 3 o 4 lang ang pwesto mo. Gumagawa ka pa ng gulo. Kung malaman ni Siyam na Linya, ikaw ang siguradong mamamatay. Tinatakot mo ako? 3 o 4 lang pwesto ko. May kapangyarihan at impluensya ako. Kaya kong maghari-harian. Hindi katulad mo, pati ang asawa mo. Mga walang pera at walang kakayahan. Habang buhay. Dapat lang kayong maging apakan ko. Gets mo? Akala mo, kapag may kapangyarihan at pera, pwede mong gawin ang gusto mo? E di kung may kakayahan ako, pwede ko rin bang apihin ka? Hindi ka bagay. Mahal, kanina pa tayo sa labas. Hindi mo pa nabigyan ng matinong regalo. Kuya Long? Kuya Long, Dagat, sa loob ng 10 minuto, bilhin mo ang buong kalye Qingyun. Ibigay mo yan kay ate mo. Simulan mo na ngayon. Kanina, hindi ba't nagmamayabang ka lang dahil ito ang teritoryo mo? Akala mo pwede mong apihin ang asawa ko? Ngayon, binili ko na ang buong kalye. Mula ngayon, ako na ang masusunod dito. hahaha. Grabe, sobrang lupit. Hindi ko naisip na magagawa mo pang ganitong palabas. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng lupa dito? Ilang tindahan ba meron dito? Ang yabang mo, kala mo kayang bilhin ang buong kalye. Pero kahit 2 pirasong bato, hindi mo kayang bilhin. Dukha ka pa rin. Nagmamayabang ka pa sa harap ni Lord Wang. Sis, dumating ka na. Ito siya. Ito ang tarantadong sinaktan ako. Bilisan mo at hanapan mo ako ng tao na pwedeng turuan to ng leksyon. Sino ang walang modo na yan? Nalakas loob galawin ang kuya ni Shirley ko. Kung hindi kita paghubaran ng balat ngayon, walang saysay maging pangalawang boss ng samahan ng 4 na dagat. Ganun ba? Kuya Long? Nagkaroon ng pagkakataon na makita si Kuya Long. Bakit ka lumuhod sa kanya? Shirley, bilisan mo. Hanapan mo ng tao na pwedeng magturo sa kanya ng leksyon. May Kuya Long sa likod natin. Ano ba siya? Tumahimik ka. Shirley, bakit mo ako sinaktan? Tanga ka talaga. Alam mo ba kung sino siya? Siya mismo ang tinatawag mo na Siyam na guhit na dragon, Kuya Long. Kuya Long, paano mangyayari yon? Akala ko preso lang siya. Paano siya naging Siyam na guhit na dragon? Ma, bakit niya sinabing si Papa ang Siyam na guhit na dragon? Malalaman mo rin mamaya. Kuya Long,
Kuya Long. Kuya Long, yung ipinagbili nyo sa akin, natapos ko na. Ito ang Kalye Qingyun, buong kalye, mula number 1 hanggang number 423, lahat ng kontrata ng tindahan nandito. Nagkakahalaga ng 330 million. Pakitingnan nyo po. Hindi na kailangan. Ano? Pangalawang boss ng grupo ng Dragon Gate, Kuya Dagat. Ibig sabihin ba? Siya talaga ang siyam na guhit na dragon? Wala na, tapos na talaga ako. Ma, ganito ba? Lagi bang nagpapanggap si Kuya Dagat sa drama ni Papa? Tanga ka. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Ang tatay mo ay siya mismo. Ang iniidolo mo. Ang dakilang bayani. Ang kilalang siyam na guhit na dragon. Ano? Sinasabi mo na si Papa ang siyam na guhit na dragon. Kuya Long, pasensya na po. Kanina kasi ako hindi ko nakita na kayo pala yon. Sana patawarin niyo ako. Itong tanga, bahala na po kayo kung paano niyo siya kakausapin. Shirley. Kuya mo ako. Wag mo akong pabayaan. Shirley. Kuya Long, kasalanan ko. Sorry. Hindi ko alam na kayo pala yon. Kung alam ko, hinding-hindi ko. Gagawin ito sa inyong asawa at sa munting binibini. Kasalanan ko talaga. Dapat nga ako'y mamatay. Pwede ba? Pakiusap. Kuya Long, parang hangin. Palampasin niyo na po ako. Sinabi ko na sa iyo noon kung sino ako. Ikaw lang ang hindi naniwala. Sir Long, pasensya na po. Hindi ko agad nakilala kayo. Pero hindi naman sapat iyon para mamatay ako. Maawa na po kayo. Patawarin ninyo ako. Xue Li, ayokong makakita ng mga makukulit na tao sa Kalye Qingyun. Tungkol naman sa taong ito. Alam mo na ang dapat gawin. Naiintindihan ko. 3 saksak, 6 na sugat. Lulusong sa dagat ng apoy. Xue Li, kuya mo pa rin ako, Xue Li. Mahal? Baka naman sobra na tong mahal. Honey, kahit gaano pa ito kamahal, karapat-dapat kang makatanggap nito. Yaw-yaw. Mula ngayon, walang magtatangkang manakit sa inyo dito sa lungsod ng Long. Tara, uwi na tayo. Tay. So, ikaw pala ang alamat ng lungsod ng Long, yung napakatanyag na siyam na tatak ng dragon. Ang galing mo, Tay. Kahit gaano pa ako kagaling, tatay mo pa rin ako. Tara na, uwi na tayo. Maraming salamat, Sir Long. Tay. Hindi kaya nananaginip lang ako.